May mga netizens dito na nagsasabi na Friday daw pala papunta supposedly sa korte itong si Kumar. Pero nasabi kasi ni Senator Bato na, paano na-stroke agad to? Kausap ko pa siya. Yun yung kaninang kaganapan dyan sa Senado. So Friday daw pala, and then papunta sila ng Friday, tapos nahilo daw, dinala sa ospital. Ayun na nga. Pero parang Lunes lang nalaman ni Senator Bato na na-stroke, samantalang kausap pa nga daw niya previously, hindi naman daw nabanggit sa kanya itong nangyaring ito. Pero in fairness naman kay Kumar, nagpilit talaga siya. Nagpilit talaga siya na sumagot sa mga tanong sa kanya. Kasi nga daw, sabi niya, isa daw itong hearing na ito sa mga reasons why na-stress siya. At kawawa nga daw yung kanyang pamilya dahil nadadrag dito sa issue na ito. At syempre, napakadami din sa social media na nagkalat ngayon na patungkol sa mga dating kinasangkutan nitong personality na ito. Again, walang nakakaalam kung sino itong certain Kumar na ito until noong second hearing, sinabi ni PIDEA Agent Morales na may nagpunta sa bahay niya, na hindi siya pina-attend sa hearing, at doon nga niya binanggit yung mga pangalan na yun. So sa second hearing. Sa pangatlong hearing, biglang sumulpot itong Picoy at sinabi niya na yun daw video na nakuha ay pasakay lang niya. Narinig lang daw niya yung pangalang Lam at saka itong certain Kumar sa YouTube. Which is, lumabas lang itong Kumar, tapos na yung kanilang yung pagpunta sa bahay ni PIDEA Agent, para kasi yung pagpigil na yun para sa pangalawang inquiry. Kaya alam mo na itong Picoy nagsisinungaling talaga, pero hindi napukpok. Oo, yun Parang binababoy Totoo yung sinabi ni Senator Bato, binababoy itong... Isipin mo, arte lang daw yun para siya makapunta sa Senado. So, parang minamaliit natin na Senado, mag-aarte-arte lang tayo para makapagpapansin tayo sa Senado. Kaya nagalit si Senator Bato. Yun nga, sinasabi ni Boss Dada, hindi natin maintindihan bakit walang tumulong kay Senator Bato na... Pero ako wag natin sisihin, ayaw kong sisihin yung iba, although gusto ko lang kasi same manner nung pagtatandem nila kay Morales. Sana ganun din sa lahat ng resource person. Kasi si Senator Bato, gusto kung meron akong dapat na tanungin tungkol dito, si Senator Bato talaga. Kasi dapat ready na siya sa mga itatanong dito sa Picoy na to para malaman kung itong Picoy na to ay talagang nagsisinungaling. Alam natin na nagsisinungaling. Siya din naman nagsabi, alam niya na nagsisinungaling. Pero sana para malaman natin sino ang amo talaga nitong Picoy na ito. Sana natanong nila ng maigi. Kasi yung tao, kita nyo, ready talaga siya. Pumunta siya dyan. Alam niya na mako-contempt siya. May dala pa siyang gamit. Sinabi niya pa yun, Actually, sir, may dala na akong bag. Sobrang bastos. Ang naiinis ako, nag-apologize si Senator Bato sa hinayupak na ito na sumisira sa hearing niya. Sana hindi ka na lang nag-apologize, Senator Bato, kasi dapat nga yung pinakamatinding trato. Alam niyo yung trato na... Hindi lang si Senator Bato, hindi lang yung committee niya ang binababoy. Yung buong Senate. Yes, kasi ibig sasabihin mo yung may bag na ako kasi red, parang ibang klase. Sobra tong tao na to. Nung una, mayabang, kulang yung kaso. Marami pa daw siyang kaso. Ngayon naman, sinabi na nung iko-contempt siya, okay lang. Thank you, sir. Actually, may dala na akong bag. So, tapos, at the end of the hearing, nag-apologize itong tao sa kanya, nag-apologize din si Senator Bato de la Rosa. Hindi ko alam bakit siya mag-apologize sa tao na lumoloko sa kanya. So, talagang medyo mainit ang... Pero, Boss Da, maputo lang kita. Pagpasensyahan mo na kasi baka makalimutan ko, meron lang akong gusto i-congratulate. Congratulations po doon sa rally ng Sara Resign. Congratulations, palakpakan naman natin. Napakagandang rally. Coach Oli, question. Kasi may nagsasabi na matagumpay daw. Meron po ba tayong naitatabing video na, alam ko yung video na ito, Boss Dada, gusto kong sabihan ng SMNI. Pambihira. Pahiramin nyo naman sila nag-drone.
Na makita yung dami ng tao. Ay, ang daming drone ng SMNI eh. Oh, Ang dami. madami. Oo, ayan, ang dami. Pag drone yan, Hindi ko nga alam kung pila ba ng bakit pahiram nyo naman SMNI? Ito ang pinakamaganda sa Oo. lahat, ano? Pinagre-resign nila si Inday Sara. Oh. Na DepEd Secretary. dahil 31. 31, bilangin mo. Si Inday Sara daw ang worst DepEd Secretary. Wala daw matututunan yung mga anak nila. Pero ang mga ibinibintang nila kay Inday Sara yung unremitted taxes daw. Unremitted. So ano yun? I-announce na natin. Kailan ba? Alam nyo ba yung kailan nyo susunod na? Para matulungan natin. Kailan yung actually- susunod na BP Sara Resign Rally? Pakiulit nyo. Maganda yan. Nailalabas ninyo ang inyong karapatang Oo, magsalita. tama yun. O announce natin, tulungan natin. Actually, yun nga. Hindi, tinulungan na natin sila dyan. Ha? Dito pa nga, in-announce na Ina-announce natin na yan. natin, oo. Oo. So, Para dumami. pero ang sabi nga nila, tagumpay daw yung kanilang rally. Kasi lintik ang mga ito eh. Lintik kung pagtawanan nito yung maisog rally sa Davao del Norte. Sa Yan ba yung picture? Tagum. COVID yan eh. Nung Social distancing. Oo, hindi yan yun. Yan ba yun? Baka mamaya fake news yan ha. Hindi. Para may social distancing oh. Sa sobrang sa sobrang dami ng taong umattend dito, parang maliligaw ka eh. Oh. Oo, maliligaw ka. Hindi, may naka-face mask ba? Parang COVID dito. Baka nagpapakagat lang sila. O baka sinasabi nila na konti lang. Pero matindi kasi kaya naman natin 'to ina-highlight kasi matindi itong mga grupo na ito. Noong panahon ng maisog sa Davao del Norte, talagang pumupunta sila sa mga naka-live stream na mga vloggers at sinasabi na nilangaw. Hindi naman. Dami nga Sabi ko nga, kung nilangaw yung maisog sa Davao del Norte, anong tawag dito? 2 weeks nilang 2 weeks nilang pinaghandaan. At sinasabi nila, naggalit na daw ang sambayanan kay Inday Sara Duterte at mapapag-resign na. Tagumpay. Tagumpay. Tagumpay ang kanilang Resign na ba si BP Sara o Secretary Sara? Hindi, ang balita ko nga si Inday Sara na siya Nagbalot-balot na siya kasi alam niya malaki to eh. Ang laki nito, grabe kung i-hype ng mga vloggers ito eh. Oo. Kaya si Inday Sara nagbalot-balot na kasi baka mapatalsik na nga Pero nung nakita niya yan, ayun, binalik niya daw ulit yung mga picture frame sa lagayan. Pero again, congratulations. Congratulations. Karapatan nyo naman yan. Lahat naman tayo ay may karapatan sa pagpapahayag. Kung hindi kayo masaya kay Inday Sara at kayo ay nakapagpahayag ng inyong pagkadismaya, ay karapatan nyo po yan. Wag mong awatin. Hindi ka diktador. Hindi, Wag mong karapatan awatin. yan. Gusto nyo gawin nyo araw-araw. Wala pong problema. Pero sa akin lang sana nag-live stream na lang kayo. Kasi mas maraming nanonood sa mga live stream nyo eh. Naka-aircon pa kayo. Kaysa sa mga nagpupunta. Tataka ko. Kasi pinagmayabang nila yun eh. Na mas madami pa kaming views kaysa sa kanila. Mas madami pang nanonood sa amin kaysa sa mga content nila. Pero nung nag-aya sila, ilan sila? Digital, no? Nag-aya sila. Sa Metro Manila pa. Walang nagpunta. Palakpakan, mga kaibigan. Ayan, sabi ni Bright Narya, ang tanong dyan, Coach Oli at Boss Dada, bakit ganun ka-confident si Picoy na babuyin ng Senate? Parang malakas ang backup niyan. Ni Picoy, malakas talaga. Nakita mo naman yung mga binitawan niyang salita doon sa video. Ginisa ba siya? Tanong lang, ginisa ba siya ni Senator Jinggoy? Hindi. Ginisa ba siya ni Senator Escudero? Hindi rin. So, kayo na ang bahalang sumagot kung sa tingin ba ninyo. Oo. Sabi ni Spencer Lacalio, Spencer, ikaw talaga ha? Nag-away-away daw, nagkakupitan ng pera. Lintik, grabe. Ibig sabihin, ba't may perang involved? Akala ko ba May pera pang yan? involved yan? Hindi. Ang sabi nitong mga nagpunta dun sa rally, kaya daw walang nagpuntang tao kasi wala daw mga politiko na magsasalita. At saka wala daw mga mga naka-miniskirt daw na magsasayaw. Kung kaninong kasalanan yon? Kasalanan nila. Baka akala nila, yung mga mukha lang nila, pwede na nilang gamitin doon sa, dyan sa rally na yan. Akala nila siguro sobrang sikat nila,